sa tulong ng Lilia. So it is gonna be a slight struggle para dito kay Kyle TZ na makuha yung kanyang snowball factor. Pero kung maaalalayan naman siya ni Ogwen, gaya yung ginawa niya noong game number 1 ay hindi malabo in terms of MVP performance in that game, ay talagang makakuha sila ng scaling. So this is a game of snowball. Sino ang unang makakakuha ng items? At excited ako makita kung paano nga ba lalaruin ni Luke at pati na rin ni Kyle TZ kasi nabanggit mo ang snowball, no? Usually kapag snowball ang usapan, si Martis ay isa sa mga hero na talagang maaalala nyo. And yung Luke pickup na to, which is the Kali, one of the more snowball, consistent na nakakapag-snowball in the XP lane. Yeah, patakot-takot ito para sa mga hindi pa ganun kakunat na players ng AP Brand. Potentially even Ogwen might struggle a bit kapag ka nakapag-snowball talaga rito. Etong si Luke using this Khalid. Pero hindi yata padadaliin talaga ng Geek Fam. Ito na yung na-anticipate natin from the Lilia and the Ruby in the mid. Baloyski ay medyo naging pulado nga lang doon. Oo, pulado talaga si Baloy doon. The damage coming in from View and Ogwen. Dalawa sa may highest damage dealt nung game number 1. Ngayon naman, ginugulo pa rin. Nakuha ba? Hindi. Nakuha ni Marky. Oh, nakuha pa rin ni Marky yun at some point. That was a risk na ginawa ni Ogwen doon sa may bandang gitna. Kasi he used the guiding wind para kahit paano makarating on the other side to try and give vision sa ibang mga members ng AP Bren. Pero hindi niya yata na-anticipate yung sign na bawal tumawid dyan, nakakamatay. Kasi nandun nakapaligid si Aboy and si Baloyski in the same way. Pero pressure was also felt by them. And especially kung titignan mo naman yung items, it's just a cooldown reduction na nanggagaling dito kay Baloyski that will really help them to execute the I'm offended whenever necessary. Kita namin yun, by the way, Kyle TZ. Medyo natagalan lang namin i-mention, pero masaya kami. Yan lang naman. Happy lang. Mukhang Geek Fam going up in the top lane. Si Flap TZ ay mapapa-flicker. Ito nga lang yung struggle talaga kapag ka may Lilia sa lineup mo. Kahit saan siya maagang dumalaw, eh talagang pahihirapan niya. Sabi mga dito ni Hans, siya rin naman ay naka-cooldown reduction. So maaasahan mo kung paano magbe-benefit o mas magiging spammable yung mga skills niya kapag ka ganoon na ang nakikita nating emblem combinations. Pero right now, AP Bren naman ang nakaka-zone pa rin dito sa ating Turtle. Sila rin ay tatlo-tatlo ang nakikita nating miyembro mula sa magkabilang dulo. Geek looking for an entrance. Raging Sandstorm still available para dito kay Luke. Pero nauna ang penalty zone ni Flap TZ at mukhang si Marky ata ang uunahin nila. Si Flap TZ nga ang nagsimula at ang decimate ang magiging panapos. Uy! Kyle TZ may iwasan nga lang doon ang Raging Sandstorm pero yung sayaw pa rin. Hindi pa rin may iwasan. At ngayon si Luke mapo-force na rin mag-flicker. Ang Turtle ay kinakailangan muna yatang i-reset ng AP Bren pero sisiguraduhin niya na Baloyski sa Baloy! ang kanyang mga kaya na hindi. Baloy! Kaso kapalit nun, siya ay tutumba. And Marky might just be able to secure this Turtle. And he will para dito sa Geek Fam. Napaisip ako sabi ko, bakit ayaw pang umalis si Baloy? Bakit nandun pa rin siya? Pwede na siyang tumakas. Yung pala, may parating na. Dumating si Vin Diesel. Dumating si Vin Diesel. Dumating si Vin Diretry na Diesel. lang Legit na Fast and the Furious na lang para kahit papaano ay talagang mapigilan nila yung engagement na ginagawa. Kasi AP Bren was also doing the same thing. Hinihintay nila si Kyle TZ kaya hindi nila masyado binibitawan yun. Pero Baloyski with a presence of mind na ialay yung kanyang sarili just so they could buy a little bit more time para kay Marky and masyado pang malayo si Kyle TZ at some point. But AP Bren getting 2 kills in the process, it's still a seesaw fight in terms of the gold. Yun yung isang big brain Baloy moment na nakita natin for this match na nasa keys to victory. So kung maitutuloy-tuloy yun ng Geek Fam, makikita natin na napakadikit ng sitwasyon at maganda-ganda ang nagiging palitan kasi ultimo si Pew ay medyo nagiging low na ang kanyang HP ngayon pero nandiyan naman sila Ogwen at easy! Makakauli ng dalawa using the penalty zone. Si Aboy din medyo ay nagiging low na dito. Kadera pumipre-hit nga lang kaya si Flap TZ yata ang unang mawawala. Makukuha ni Marky yung kill onto sa kanya. Luke Raging Sandstorm palabas at isa lang ang magiging casualty dun sa naging palitan. Ganda ng pwesto ni Kadera, hindi siya nabawasan at all at ang dami niyang bola na pinagsisipa sa AP Bren. Pero mukhang makakapasok ang AP Bren sa jungle ng Geek Fam. Yung Terizla ay wala nang kawala during that moment. Flap TZ with a beautiful initiation. But the problem is hindi pa ganoon kataas yung damage output na posible nilang ibigay. Yes, Few has already 2 assists. Pero hindi pa siya nakakapag-build up ng kanyang first item. Meanwhile, Chatera has already secured. Or kahit kasi Aboy ay nakakuha na rin ng kanyang Enchanted Talisman. So sigurado ka na yung damage output niya ay talagang mataas. And because of it, aggressive na naman. Naku, walang ulti rito na nakuha si Pew. Late
nang nakuha ang Black Shoes, hindi na rin ipapagcast ng Geek Fam. That was a great pick-off mula sa Geek Fam, and that might just give them priority over this turtle. Pangalawang pagong pa lamang ito ng larong ito. At mukhang si Marky ang gihila. Si Kyle Dizzy ay nandyan din. Baloyski, half HP. Uy, baka flicker naman, palabas. Kaso ngayon, sinisigurado ng Geek Fam na sa kanila Ang na- sakit, ang Punta sakit ang ni Luke. turtle. Ang sakit-sakit ni Luke dito. May matatalo na naman si Flap. Kaso napagigitnaan siya ng tatlo at mukhang bibigyan ng ng tuluyan. Black Shoes para dito kaya boy. Makukuha ba nila yung kill? Mabubuhay pa si Flap. Ayun na. Easy. Ang O, isa take pa. ang palit na mga decimate. Si Marky naman ngayon ang gusto nilang isunod. Ay! Tinatry ng tumakbo papalayo. Pero sisiguraduhin nila Owen no. na hindi na siya makakatakas pa. As Few takes the kill. That's 3 members down. Isang moment lang ang kinailangan ng AP Bren at pinagsasaksak ni Kyle Dizzy doon. Legit na ganun ang nangyari dahil si Baloyski ang nauna. Siya ang naunang biktima, and especially with Few initiating the fight. Naglatag na naman siya ng damage output that would be necessary for the rest of the members in. Pero Sandstorm! Ginulat na naman ni Luke yung tatlong miyembrong nagtatry Ay! na push, pero inagaw pala yung I'm offended. Dalawa rin ang nahuli doon ni Few kasi yung follow-up ay wala naman muna mula sa side ng AP Bren. And AP Bren defending the mid lane turret. Kinailangan mag-flicker ni Luke para protektahan ang mid lane turret ng Geek Fam. Isa sa mga pinaka-importanting tore para sa pag-control ng mapa. You have to take note though, Chadera is making waves dito sa bottom lane dahil nakakuha na siya ng Torres. So kahit papano, nakakuha man ng scaling itong si Kyle Dizzy ay hindi pa rin nalalayo yung kalamangan ng AP Bren. In fact, meron ng permanent damage na asahan yung iba sa mga members ng kupunan ng Geek Fam. Just like this! Ooh, kahit pa makapag-Black Shoes, hindi mo na matatakbuhan yung bola na binabato dito ni Cadera na medyo maganda-ganda ang Kyle? naging simula. Kyle TZ hinahanap yung kill on Wow! target. They will be able to take the pick off. Isa yung napakagandang pagkuha sa gold laner ng Geek Fam. Nag-ube na nga kayo, namatayan pa rin. AP Bren, alam ni Flap, ay alam ni Kyle Dizzy yung damage niya, men. And look at this, another trade has happened. Yun yung ginagawa ng Geek Fam continuously. Parang willing talaga sila na merong isa na sacrificial lamb. And as of that moment, doon sila nakakakuha ng trade in terms of not only getting a kill, but also turrets in the process. Lamang ang Geek Fam ngayon in terms of objectives, 2 turtles and 2 turrets at the same time. AP Bren is still yet to look for their very first turtle na ngayon ay medyo malayo pa. Itong si Marky. Gusto yata nila na ito ang maging kauna-unahang turtle na makukuha nila, pero si Marky dito punong-puno pa yung buhay. Sino nga bang makakuha? Wow. Si Marky pa rin naman. Flap TZ as well will fall. Cadera, At si Cadera aray! talagang hinahanap si Few, si Kapitan na gustong makatakas pero hindi basta-basta pinapaalis ng mga nag-ahabol na miyembro ng Geek Fam. Dinedepensa ng AP Bren yung mid lane turret, pero sabi ng Geek Fam hindi rin pwede yan. Siniguro nila sila pa ang unang nakakuha nung first tier mid lane turret. Objective control is real para sa Geek Fam. And grabe ang mga pinapakita ngayon dito ni Marky sa retrihan. Biruin mo, Kyle Dizzy, yung kalaban niya, pero hindi niya basta-basta pinapatalo ang kanyang sarili. Yup, legit na hindi nagpapatinag itong si Marky, and is getting the better of his opponent. Kahit na kung titigdan mo, ay mas mataas pa nga yung gold nitong si Kyle Dizzy. Hindi pa rin ganun yung kaso. Even with a level gap, Marky is making the necessary play possible para malagay yung kanyang mga kakampi in a very good situation, kasi hindi naman siya yung kailangan ng gold. It's the rest of the members in. A boy making sure na makakuha siya ng items to put Marky's efforts in a very good position. And also the same thing para dito kay dito kay Chadera, and Flap Dizzy. there you go. Oy, si Baloy yata dito ang gusto nilang hulihin. Madadala niya sa medyo malayo-layo pero malapit Pero si lang sa Marky. Torre ang Geek Fam ngayon. Ngayon ang AP Bren yata ang kinakailangan makaiwas, pero si Few ay hindi na may iwasan. Oh! Yung pagdudulot nila. Luke, maabutan nga ba ng Raging Sandstorm Oy! yung mga miyembro, pero may Wow! clutch pa na pagluhod. Hindi siya tutumba. Aboy! It's Cadera with a double kill instead at igagawin yatang Torre sa baba. Grabe na ang pagpasok ng Geek Fam. Wala nang respeto sa Torre. Anong Torre? AP Bren. They're defending again and again, pero ang kunat na pala ng Geek Fam. Masyado nang makunat ang Geek Fam. It's something that AP Bren is still yet to look forward kung paano nila dedepensahan to, at lahat ay nakabangko kay Super Marco kasi yung damage output niya ay hindi pa talaga ganoon kasapat. Of course, kailangan mong maalagaan pa yung gold laner for him to dish out
the amount of damage that AP Bren desires. Pero ngayon ay hindi pa siya sumasapat talaga. So Geek Fam is utilizing that, taking advantage of that. And just like what I said a while ago, pag hindi mo kasi nakikita si Super Marco, may nangyayari. But the point is, nakikita mo na siya ngayon, napipilitan na siyang sumama Oo. sa kupunan ng AP Bren para makadepensa lang. Yun naman pala ang kailangan. Hindi naman pala kikita ng pera kung mapipilitang tumulong agad sa pamilya. Joke lang yun, syempre. Dahil ang AP Bren ngayon ay nahihirapang mag-ipon para sa kanilang gold laner. At hihilain na nga ang Lord Marky nasa harapan ng First Lord of the game. Ito na ang pinaka gustong makuha this time ng AP Right, Bren. right. Pero pinipigilan ni Aboy yung kagustuhan nilang yun eh. Sobrang pinupok niya ngayon yung mga nakikita niya humarap, especially Ogwen, na ngayon ay parang hindi na basta-basta pwede talagang lumapit dahil less than half na ang HP niya. May-heal naman ng bagya pero Luke is still a threat din doon sa bandang top lane natin. At todos hayawan ang parehong kupunan para dito sa Lord na to. Ogwen though. Half Okay. HP para kay Ogwen. Talagang mapdi na si Luke. At mukhang ibaburst na ng Geek Fam ang Lord na ito. Baloyski looking for the opportunity. Nahanap ng isa! Si Flap TZ pa ang nahuli, hindi na makaka-penalty zone. Ngayon naman, alam na ng Geek Fam yung advantage na meron sila at si Kadera napakasakit na ng mga binabato, sinisipang bola. Kinakailangan yatang mag-ingat o disengage ng AP Bren. Disengage na ata ang call and that's going to be the First Lord na mapupunta sa kamay ng Geek Fam. Napakalinis na execution coming in from the Geeks dahil alam nila na sila yung may kalamangan just by the pokes of a boy alone. 3, 1, and 6 in terms of KDA na talagang nararamdaman. Nanunuot yung damage output para sa side ng AP Bren kasi kailangan nilang makalapit pero hindi sila makalapit. And Flap TZ, natulungan pa nga siya or natulungan pa yung Geek Fam ng Lord sa pagkakataon na yun with an extra knock-up at hindi niya na nagamit yung penalty zone para sana makapag-initiate. Ang malapit na makapag-Wind of Nature ang Claude dito. That's going to be a big item pickup para sa marksman ng AP Bren. Makakaligtas siya sa damage na manggagaling kay Kadera at kay Luke. The moment na masecure niya ang Wind of Nature na yon. Lord sa baba at may wave sa taas. Ano kaya ang gagawin ng AP Bren para dumepensa? Oh, mukhang engage ang kanilang gagawin. Nakahuli naman doon ng dalawa si Flap TZ pero ngayon may iwan Marco! siyang mag-isa at papatumpahin na. Super Marco rin doon, kamuntikan. Napakahirap dumepensa para sa AP Bren ngayon na talagang ang Geek Fam sobrang tapang na. Oo, yung tapang pinapakita nila dahil hindi pa rin sila tumitigil sa pag-push. At mukhang that's one inhibitor turned down. Si Kyle TZ ata ang kanilang isusunod. Pumuputok-putok na mga sa gogulaman ni Aboy. At mukhang magpupush na nga sila dito. Baloyski! Oy! Oh! Oy, that's Ogwen na mahuli nila. Black Shoes gagamitin na rin ni Few pero paunti-unting pokes lang yung mga nakukuhang kapalit ng AP Bren eh. Hindi pa tayo nakakita ng isang literal na turnaround clash para sa kanila. Yup, Baloyski is really making sure na talagang mararamdaman ng AP Bren yung nanunuot na damage output and it is something na talagang nasasagad nila at some point. So, kailangan na medyo malanawan na talagang mailatag yung damage output towards the rest of the members of AP Bren dahil kung sisilipin nating mabuti ay nahirapan ang AP Bren upon securing those objectives. And not only that, gumagawa sila ng paraan to go for kills. Pero hindi nila magawa kasi si Luke yung insane threat na hindi nila mahanapan ng lunas. Humaharap talaga si Luke at ang hirap talagang labanan ng isang kalid na sabihin na nating nag-snowball. Biruin mo ang nangyayari doon sa likod ay hindi pa nakakagawa ng play si Ogwen ay talagang pinapadugo na ni Luke via the Desert Scimitar. And this is exactly kung bakit tayo nakakakita ng mga mga kalid na nagda-damage agad. Yeah, kapag ka tinry ni Ogwen maghanap doon sa kabila, etong si Aboy ang haharap sa kanya. Pagka nandun naman siya sa kabila, doon naman yung opposite Si Luke na naman. pinipwestuhan ni Luke. So parang napakaganda ng coverage na pinapakita dito ng Geek Fam na mas madalas o more often than not sa objectives naman nila ina-apply. Eh doon nga nagkakatalo pa ulit-ulit yung AP Bren. They're in a Oy. very surprising spot right now at nag-iingay na nga ang mga fans natin. Oo nga, nakikita nga natin may flag pa ng Geek Fam. Talagang may fans ng Geek Fam dito sa Pilipinas. Hindi lamang dahil nandito sila Baloyski at sila Marky, kundi dahil yung organisasyon na rin ay talagang may history sa MLBB. And ang sunod naman of course ay AP Bren na lumalaki at lumalaki na ang Hive. Kumbaga parang nagsimula to nung bagong roster nila around, was it season 10? Season 10. Season 10 at ngayon after 2 seasons of MPL and several international tournaments, ito na ang AP Bren na tinitignan natin, MPL Philippine Champions, International Champions, SEA Games gold medalists. These are people na
nung season 10 ay parang alam na nating hindi masyadong nag-succeed but they grew so much to this. Dalawang kupunan na naglalaban ngayon na naniniwala sa katagang trust the process. Oo. 'Di ba? For the longest time, Geek Fam has been in the bottom of the standings ng MPL Indonesia, and yet they persevered. Hindi That's sila true. tumigil sa paniniwala sa kanilang mga kakampi or sa kanilang kupunan, sa kanilang organisasyon, and that led them to being here in the M5 World Championship. At hindi lang 'yun, pinapahirapan din nila ang mga kampyon ng Pilipinas dahil nakukuha nila yung tamang timpla ng kanilang play style and the aggressive factor that they've been looking for quite some time. At hindi lang players, of course, ang nakikredit natin for their M5 runs and the growth overall. Nandyan din ang ating staff, coaches, management. At yan talaga ang mga kailangan nating, that's what makes a great team, great organization to begin with. Let's look at the draft index, no? Kumparin lang natin ng saglit. Late game na tayo ngayon. Nasa late game na tayo. It's 9.2 versus 5.6 on the hands of Geek Fam. Saan ba nang gagaling ang late game damage ng Geek Fam? Yung mga recent na naging adjustments towards the Lilia enables her to dish out a ton of damage kahit umabot tayo ng late game. That's So, true. so with that being said, mas lalong ngayong nagkakaroon ng confidence yung iba sa mga members ng Geek Fam to fully engage, and idagdag mo pa yung punto na itong si Luke ay nag-build up ng offensive arsenal. So that gives him more leeway, more opportunities to strike, and yung survivability ay pumapabor din sa kupunan ng Geek Fam. Kasi kung iisipin mo, meron kang Baksha, meron ka pang Ruby. Yung Khalid can actually outplay with the second skill as well. So kailangan talaga ng tamang timing ng side ng AP Bren para makabawi sila in this moment. Kasi kahit paano, hindi pa naman nalalatagan ng damage output itong si Super Marco. OO&O pa rin ang kanyang KDA. Possible saving grace ng AP Bren, and we've seen them do this time and time again, and posible na magawa nila yan. Kasi yun nga yung meron sila, the hero synergy na posible na nang gamitin in this matchup na yun yung medyo nawawala sa kanila at some point. But you take a look at that. Kilala ko yan. Shoutout sa iyo, Renmar. Salamat sa pagkuha ng picture namin ni Coach Daki. At Ang if galing you- yan sa, I think, sa volume 3 ng MPL Rap Battle. Kung hindi nyo pa napapanood yan, ay pwede kayong magbukas ng isang tab. Keyword magbukas ng isa pang tab at i-search sa YouTube ang MPL Rap Battle Volume 3. Nakakalungkot, no? Medyo hindi na natin kinontinue ang ating mga rap battles. What if? What if? Paano nga magkaroon next year, no? Hindi natin alam. And at this point, of course, hinihintay na lamang natin na matapos ang troubleshooting para makasigurado na ang tournament integrity natin ay nandyan pa rin. At mukhang magro-roll ang isa sa sige. ating mga international Go casters ahead, na si Yasu. Yasu from the MENA region. Ano kaya ang makukuha mo? Para sa kanyang unang role, ang skin na kanyang nakuha ay hindi ko nakita. Kaya naman, pupunta na tayo sa lottery roll. Kung babagsak ito sa tamang chest ay may makukuha pa Oy, siya. reroll. Isa pa daw, pero mamaya ka na daw. Next. Mas makapangyarihan ang referee sa'yo. Tama. Nandito na tayo sa Land of Dawn. Hinati na naman ang laban na to. At yun ang hudyat na magbabalik na tayo. It's a 6.4k gold lead. Just running it back in case you missed it. Butas na ang bottom lane inhibitor turret ng AP Bren. 6.5k ang kalamangan ng Geek Fam. 1.6k ang kalamangan nitong si Chadera compared kay Super Marco, who finally got his first kill recently. So that's something that AP Bren is gonna look forward to. Look, this also a 2k gold lead in Aboy against a few. Kahit nga si Luke eh. Doon natin makikita yung mga early game maneuvers na pinakita ng Geek Fam kung saan pumipitas talaga sila. No? Talagang malulugi ang kanilang mga lane counterparts. A 7k gold lead for Geek Fam. Grabe, ang ganda ng pinakita nila in game number 2. Yup, medyo parang ang struggle ngayon talaga sa AP Bren na gamitin yung kanilang composition kahit na napaganda nito pagsama-samahin dahil si Super Marco mahuli na naman. Purify, sabay Blazing Duet. Kinailangan ng gamitin para makatakas doon sa pick-off attempt ng Geek Fam dahil gaya ng gusto ko sanang sabihin kanina, yung tipong 5v5 situation ngayon ng Geek Fam at AP Bren, parang ang hirap i-consider kasi kahit pumasok si Flap TZ with the penalty zone, mag-follow up ng Blazing Duet, that is little to no assurance na walang isa pang pwedeng setup na gamiting panghabol yung Geek Fam kontra sa inyo kasi hindi sila nauubusan eh. May Ruby, may Khalid. Tapos,
parang yung mga free hits lang na gagawin ni Aboy paulit-ulit, hindi ka talaga makakakomit eh. And speaking of Khalid, mukhang mumukaan siya ng dalawa pero wrong mistake ata para kay Luke! Hindi na masu-survive! Mababawasan ng isang miyembro ang AP Bren pero yung Lord, sisiguraduhin ng Geek Fam na makukuha na nila. Baloy yata ay hinahabol ng ibang mga natitirang miyembro at hindi itutuloy. Nakuha pa rin ng Geek Fam yung kailangan nila. Diversion tactic coming in from Geek Fam na inalay na naman ni Luke ang kanyang sarili. He wanted to go for the extra kill pero good BMI awareness na manggagaling kay Super Marco para makatakas siya sa pagkakataon na yun. However, knowing that information, nirush ka agad ng Geek Fam yung Lord take para mas lalo silang makalamang knowing that the numbers are on their side. Damage dealt is by Aboy and Chadera. Super Marco literally falling behind pero siya ang ikatlo. So there is still hope para sa kupunan ng AP Bren. You just have to take care of the Claude. At that is a Luminous Lord para sa side ng Geek Fam. Ibig sabihin ay bubunggo yan kung saan man siya pwedeng bumunggo. Pero sa dinadaanan niyang lane ay wala naman ang Torre. So re-recta ng base yan. Meron tayong wave sa mid lane pero mukhang i-clear din agad ito ni Feud. Ito, crucial defense na naman ang nakikita natin. This time, though, sa side ng AP Bren, hindi mo hahayaan kung ikaw ang Geek Fam na basta-basta nila yung magawa kasi nasa inyo yung superior na pokes. Kung tutuusin, ayan na nga worldly ginamit na dito. Focus muna sa Lord para sa AP Bren, pero hindi nun masisiguro na matitira pa o masasalba nila yung mga inhibitor turrets dahil pinatutumba na lahat ng Geek Fam. Diyan, tsaka tignan mo naman yung damage na nanggagaling kay Kadera. Kyle TZ pumopronta para sa Bren at mahihila siya pabalik ni Baloyski. Pero kailangan na nga niyang umalis doon at may BMI palayo si Super Marco. Bren lang malakas, may sticker pa pauwi. Nagawang kamuntikan na i-pick off doon ng Geek Fam. Ito nga si Kyle TZ, but still, talagang hindi siya kamuntikan. Parang napakadelikado na nun kung tutuusin eh. Parang kung yung AP Bren ngayon, parang wala ka nang pwedeng ilapit kahit si Ogwen at this point sa Geek Fam eh. Marky nasa likod! Oh! Speaking of lapit, pag nalapit ka talaga, wala ka nang kawala. Dahil ngayon, si Baloyski Immortality lang ang napop. wait. Si Luke din ay nakuha. Wait! Super Marco. Medyo na yata yung timpla ng laban na ito para sa AP Bren. Makaka-triple kill si Kyle TZ. At Katara! nasusundo pa ni Ogwen. At binigla na ng AP Bren with the damage. Super Marco with the micro. Nagkatagaan! Nagkatagaan at some point in time, Super Marco using the Blazing Duet sa may bandang likuran to keep the momentum alive. And once nakat na sa kalahati yung Geek Fam, it was Kyle Taga's turn para makakuha na naman ng triple or maybe even extra kills na hindi man lang sa kanya nakapunta. 7-2-1 na ngayon ang kupunan ng AP Bren. Kyle TZ wants to go for the extra kill. AP Bren with a turnaround, but buhay pa rin naman si Ogwen. Flicker is burnt. Pero mukhang ang Lord, may priority ang AP Bren. Still, a perfect 5v5 dahil buhay naman ang kupunan ng Geek Fam. But in terms of battle spells, mukhang si Few lang ang may flicker for the Lord fight. Yeah, ang daming walang battle spells ngayon para sa parehas na kupunan. It's only Few and the Luke and even Marky para nag-cooldown na rin yung Kaidera. So medyo mas lalamang yata o mas magiging kampante ngayon ang Geek Fam dahil meron pa naman silang ganong resources na natitira pero the pokes are back para dito sa Geek Fam. Tinutuloy-tuloy na Conceal. naman nila yung ganitong simula para sa AP Bren. Medyo malayo. Mahanap ni Luke si Marco. Flap TZ though. At nakita ba nila kung nasan si Marco? Parang hindi yata nila alam. Pero Hindi yata nila alam. Windtalker nakuha na rin ni Super Marco. And this is already lock item para sa isang Claude. At alam niyong masakit yan kapag natamaan kayo ng lock item na Claude ay magbilang-bilang na kayo. Flap TZ, Athena Shield Pop. Aboy, trying to land some poke damage. Pero si Luke ngayon ay nag-aabang lamang ng magandang Raging Sandstorm. uy, nakita na nila Ogwen kung nasan Oh! sila. Maraming makikita pero si Flap TZ yata dito. Merong magagamitan naman ng penalty zone sa Paisundo Marco! palabas. Super Marco ginamit yung Blazing Duet pero dalawang Wind of Nature lang ang naging sagutan. At alam na ngayon ng AP Bren kung ano ang mga na-burn mula sa Geek Fam. Wala masyadong na-burn sa Geek Fam, just ultimates. Pero yung mga battle spell ay nandyan pa rin. Oh man, mechanical prowess ang ipinapakita sa atin ng dalawang teams na to. 3 ultimates compared to only 2 ang nagasta na ng Geek Fam and ng AP Bren. And they want to go for this extra major objective. Kaso yung problema ay kailangan pa lanes na alalahanin ng side ng AP Bren! Oh my God! Luke with a play at yung Raging Sandstorm ay nagamit na rin. May kasama pang TP yan, boy. Marky, nasa harapan na ni Kyle TZ at si Baloyski ay magzo-zone out. Papasok pa dito ang AP Bren! Gusto nila ituloy ito. Baloyski ang sana. Si Luke!
Kaso si Super Marco, nahanap din siya at mukhang dinire-diretso na nga ni Luke doon sa baba. This will be a tie. 1-1 ang standing. Balik tayo sa best of 3. It's not a Geek Fam game kung hindi siya lalaban sa dulo. 5 games to, boy. Inukol ko na. Parang naisusulat ang sinasabi ng ating mga kasama at napakaramdaman naman na halos natin bago pa magsimula ang sharing ito. I mean, pinakita na siya ng Geek Fam sa atin kahapon eh. Kayang-kaya talaga nilang dalhin ito sa isang Game 5. And grabe, no? Wow. Itong Game 5, of course, if you're a Filipino watching this, AP Brain pa rin naman talaga ang gusto mong suportahan. Pero hindi nakakatuwa kasing tignan na lahat ng mga Geek Fam na series ay umaabot sa pang-5 laro. I understand na ang palagi nating minimension ay si Luke at si Aboy. But you also have to give Marky his flowers. At this point in time, walang nakuhang kahit anong major objective si Calteezy in this match. Retry Lord, si Kyrie, si Marky, doon. And of course, pwede nyo rin retryin lahat ng mga kailangan yung bilhin dahil pay like a legend with Maya and MPLPH. Score your own limited edition MLBB card exclusively available on Maya. Pinag-usapan natin si Marky, siya ba ang MVP para sa inyo? Oh, parang masyadong Luke. maganda yung pag-iikot Oo, sa back siya. Pero parang si Luke eh. the Gusto ko nga game si Aboy. ending, si Luke nga kung game ending, Ikaw, ako Luke, ikaw. Aboy. Aboy, ikaw. Aboy din. Aboy, so Aboy, Luke. Tapos biglang si Marky yung lalabas. Tignan natin, MVP of the game. Si Luke nga ang ating MVP. Pero minsan Jumaja-Peki yan eh. Ay, hindi. Siya talaga. Siya talaga. Ano Ang bang yan, ginawa ni Luke dito? I mean, honestly, Luke was just making sure na walang makakalapit sa objectives. And dun siya, nilalagay niya yung sarili niya sa mga risky situations. And in those risky situations, siya pa yung nagwawagi, siya pa yung nananalo. And yung mga ganong klase ng outplays, sobrang nahihirapan yung kupunan ng AP Bren. Kasi ine-expect mo na dapat magsasama-sama na sila in terms of team fight. Pero hindi. Unleashing his own inner Miles Morales, he's gonna do his own thing. Pala kayo sa buhay niyong kumontes dyan sa Turtle, dyan sa Lord. Basta ako, magma-minus 1 ako dito. Para yung pinaka-doing my own thing na ginawa nga niya dun, yung nasa Ayan, dulo na eh. Nung talagang nahanap na lang niya si Super Marco, surprisingly, nagulat tayo. Bigla na lang lumabas, has been slain. Si Super Marco na wala naman doon sa Lord fight. So, Wasi. tinuloy-tuloy na lang din doon ni Luke eh. At yung paulit-ulit nga niyang ginagawa rito na sinasabi nating nako-cover niya talaga kung saan mang pwedeng entry points dito. Maski nila Ogwen, even na si Flapteezy, na meron naman tayong mga nakitang penalty zone o mga setups coming in from him. Pero yung sobrang gandang coverage na binibigay sa atin dito ni Luke, nagiging pampigil sa follow-up naman na makukuha sana natin from AP Bren. Focus lang talaga sa goal if you're Luke. Hinahanap pa ulit-ulit si Super Marco. At ayun ang kadalasang ginagawa ng mga XP laners, especially itong si Khalid, no? Either hahanapin yung marksman in a team fight or hahanapin yung junglers in objective fights. Talagang ang goal ngayon ng bawat meta XP